guidelines din namin sa mga bago sa mundo ng multi-level marketing. One of that is the content creation. Labanan, yun yung sinasabi ko po kanina, content wars na po kasi ngayon. We want to give you something new, something interesting, and something valuable para at least ma-realize ninyo yung value ng pera, ng effort, at the same time, ng commitment na binibigay nyo sa company. So kahit sobrang busy nyo sa ibang trabaho or personal na bagay, side hustle, sa business, sa AI, meron kayong ilo-look forward at the end of the month. Makikita nyo pa yung mga sarili nyo dyan. Kung nakita mo yung sarili mo kanina, tuwa ka bro yung mga gano'n. And even sa social media contents, hindi lang po, mapapansin nyo, hindi lang si Lades, hindi lang pagmumukha niya yung palaging lumalabas, hindi lang pagmumukha ng mga founders, hindi lang din pagmumukha ng mga founding partners, hindi lang top earners yung ini-expose namin. We want to expose every single distributor na gustong mag-TikTok. Okay, pansin niyo yung mga TikTok namin, nagpo-pull out lang kami pag nasa shoot kami ng sa head office. Pull out lang kami kung sino man yung distributor na pwede. Tapos papagawa na namin yung TikTok, join na namin sila sa activity. That's our responsibility naman para mabigyan kayo ng exposure. Kasi sa ibang networking companies, lagi na lang ang lumalabas founders, lagi na lang lumalabas yung mga top earners, yung mga ang hirap abutin. But we want to change that perspective na pagdating sa Ascendra, kahit anong package mo yan, kahit kaka-join mo lang, kahit first day mo lang, wala kang choice. Magsasalita ka talaga dito because we want to share the experience ng mga previews sa kayong mga baguhan. Yun yung isa sa mga ginagawa namin right now. And ito yung gusto ko ipakita sa inyo kanina. One of the branding, marketing and branding na ginawa namin. Unang light namin, yung kulay itim. Tapos pinalitan namin siya ng kulay orange, yung foam ng kulay orange. Tapos eventually, nakikita namin sa ibang network marketing company, mayroong gumagaya, so we need to change that. Kasi ayaw natin na pare-pareho tayo sa ibang. Ganun po ang responsibility namin sa marketing ng company. Hindi lang po Ascendra yung binabantayan namin. Binabantayan namin every single pages ng network marketing company na competitor natin. The sole reason is ayaw natin na pare-pareho tayo ng ino-offer or ng ginagawa. Kasi wala na tayong pinagkaiba dun sa competitor. Parang paulit-ulit na lang. Kaya pag nakita nyo, and we're very proud to say na tayo, pag nakita nyo sa ibang networking companies, ibang-iba yung social media ng networking ng Ascendra International. Yun yung gusto namin ipapil sa inyo na nakaka-proud kasi iba yung atake natin iba yung ginagawa namin, and ganun kami mag-isip. Pag may nakita na kami ginagaya na yung mic, ang hirap yung mag-isip niya. Sabi namin, paano namin magagawa na bukod sa orange, hindi na magagaya ng iba. Yung tipong pag ginaya pa ng iba yan, ay talagang galing na ng Ascendra. And biglang may nag-pop up sa aking idea kasi may ginagawa kami before. Meron kaming ginawa sa movie ni Vilma Santos. Kami po kasi nag-handle ng movie ni Vilma Santos before. Meron kaming ginawang emoticons. May mga emoticons yun. Papakita ko sa inyo kung nandito siya. Alam ko nandito pa yun. May ginawa kaming emoticons ng Sintra board yung ginawa namin. Pakita ko lang. So before po kasi, I think this is 2023, kami yung nag-handle ng, sino yung mga Billmanian dito? Yung mga Billmanian tayo dito. Kami yung nag-handle ng social media page ng movie ni Vilma Santos, siya ni Boyet, yung When I Met You in Tokyo. Ayan, so kami po yung nag-handle ng social media accounts nila. Kami po yung may responsibility sa pagpo-post ng mga contents nila before. Hanapin ko lang yung pinagkuhaan ko ng idea ko yan before. Naalala ko lang kasi yan. Sabi ko, kailangan namin ma-emphasize na marketing siya ng company, at the same time branding, na tayo yung first. At the same time, ma-market namin lahat ng products, yung tagline ng company. So kaya meron kaming ginawa ko dun sa When I Met You in Tokyo before. Sobrang dami pala namin posting dito. But you can check When I Met You in Tokyo, yung name ng movie ni Vilma Santos. Tapos meron kaming pre-named na mga emoticons na Sintra board, nang hirap na hirap kaming gupitin yun dati. But eventually nakahanap kami ng supplier na kaya mag-cut na nung ganyan.
So kaya yung mga ginagamit namin ngayon, iba-iba yan. May Turbo, Ascendra, Ascendra International, Let's Go Ascenders, tapos meron pa yung Best Barley, Barley Fusion. So lahat ng klase ng marketing, ino-owned namin. Hindi lang yan basta trip lang namin gumawa ng ganyan. It's because lagi namin tinitignan yung ibang competitor kapag ginagaya na ba yung strategy na ginagawa natin or baka may, alam mo na, may something na gusto natin tayo yung maiba. Kasi meron kaming experience last, I think, kailan ba tayo sino ba yung naka-attend ng TikTok live selling masterclass sa head office? Meron tayo last year, TikTok live selling masterclass. Kumuha tayo ng expert coming from outside ng Ascendra International. Ang service nila or company nila, sila yung nag-live selling ng mga products sa TikTok. Familiar po kayo sa Lux Slim, yung mga kay Ana Magkawas. And one of the clients nila yun. So, pinasok ko sila sa Ascendra para magturo ng TikTok live selling masterclass. A week after natin mag-TikTok live selling masterclass, may isang networking company ginaya din yung TikTok live selling masterclass. Same mentor, same trainer. Ganun yun. Ganun ka kabantay yung mga competitors. So we need to shift na naman yung strategy kasi nga pag ginaya na ng iba, ayaw na natin sustain kasi wala na tayong difference. So yun yung sinasabi ko sa inyo na medyo mahirap on our end sa marketing kasi kailangan namin ipakita sa inyo na kakaiba yung strategy na ginagawa natin. Para madali din sa inyo na i-enjoy at i-market yung company na represent niyo. Kasi again, hindi lang po kayo basta distributor, you are a brand ambassador ng company. So anything the company shows, yun yung ni-represent nyo rin. Okay? Next. Ayan po. So again, this is for marketing and branding. So marketing convinces them to buy once. Sa branding naman, makes them come back. So one of the example for this is, familiar po kayo sa Familiar kayo sa Orocan? O plastic? Plastic na hindi ko plastic na kaibigan ha. So Orocan, one of the pinaka sikat na plasticware. But the problem with the Orocan is masyado siyang matibay. Sino yung may Orocan dito na 10 years na? Yung mama ko, daming Orocan. I mean, hanggang ngayon buhay pa. Ano yun? Kumbaga, yung Orocan is yung pagpapatibay niya sa product or sa plastic is, ang tawag dito, yung positive side din ng company. But the problem is, problem din nila yung sobrang tibay ng plastic. Oo, kasi yung repeat purchase. Kasi hindi ka makakabili ng another plastic or ng cabinet or ng upuan hanggat hindi siya nasisira. Kasi kahit anong gawin mo, buo pa rin naman siya. Ganun siya katibay eh. So technically, part of marketing, yes, pinakamatibay na plastic brand na makukuha mo. But yung maintenance for that particular Orocan, yun yung medyo mahirap. Kasi ang tagal na nung repeat purchase. Kumbaga, aantayin mo munang masira yung upuan, minsan kahit gas-gas na eh. Ano pa rin siya, kailangan nagagamit pa rin. So, pagdating sa repeat purchase, dun lang medyo nahihirapan yung particular brand. Okay? So, this is a very good example for marketing and branding. Sino po dito yung mga naka-iPhone? Taas kamay ng mga iPhone. Anong iPhone mo, sir? 14. Sino naka-iPhone? Anong iPhone mo, sir? 14. Sino pa po? Naka-iPhone. Anong iPhone mo, sir? 14 Pro Max. Ikaw, ma'am? 16. Ikaw, sir? 15 Pro. Sino pa po naka-iPhone? Okay. Sino po yung naka-Samsung? Wala na sa Samsung. Realme. Sino naka-Realme? Sino naka-Vivo? Wala naka-Vivo dito? Naka-Vivo ka? Anong Vivo mo? Okay. Sino pa yung ibang brand? Palitan ko na lang yung Samsung kasi feeling ko parang old school na siya. Sino pa yung ibang brand? Bukod sa Apple, iPhone. Xiaomi. Sino naka-Xiaomi? Palitan ko to ng brand na for sure yung brand na to kilalang nyo.
Kasi ito yung pag nilagay mo sa kumukulong tubig, buhay pa rin. Ano? Yan. Yung kahit pasagasa mo na yan sa, sa pick-up, buhay pa rin yan. Okay? So palitan na lang natin to para mas outdated. Ay, updated kasi outdated na yung Samsung. So palitan natin siya ng Honor. Okay, so marketing sa example natin is creating a demand. Okay, usually, marketing makes people want to buy today. So pinaka-effective dito, aside from Samsung, is, which is yung ginagawa ng Samsung, yun na yung ginagawa ng isa sa sobrang effective na brand ngayon, which is yung Honor. Okay. Sa Honor, ang marketing ng Honor, sino nakakita ng last event ng Honor? Sino yung nakakita sa social media ng last event ng Honor? Ano yung mga nasa event nila? Sino yung mga nasa event nila? Cybertruck, yes. Kasi pag bumili kayo ng Honor, mananalo kayo ng Cybertruck worth 17 million na yun. So aside from that, ano pa yung marketing na ginawa nila? Sino yung nasa event nila? Sir Kevin, mga content creator. So ang marketing ng Honor is pagsama-samahin lahat ng mga content creator, tapos yung content creator na yon, bawat isa doon gagawa sila ng content. Ang content nila, it's either yung cellphone nila, ilalaglag nila mula sa pinakamataas, kung saan man sila nandun. Pangalawa, ipapasagasa nila sa kung saan man sila, ano man yung pwede nilang ipasagasa. Pangatlo, yung pinaka-effective doon, boiling water. Ilulublog mo yung cellphone mo, yung Honor mo sa boiling water. Pag nalaga na siya, buhay pa rin siya. Yun yung marketing strategy na ginagawa ng Honor right now. So yun yung isa sa effective na marketing example na makikita nyo sa cellphone brand. Which is, technically, yung mga tao, curious naman talaga. Aside pa dun sa promo nila na Cybertruck, kaya may pinost yung BP nila last time na, pero in fairness may nanalo ng Cybertruck talaga. Legit, kasi nasa DTI naman yun. Merong pinost doon na parang isang order lang bumili sila ng 250 pieces ng Honor, in all fairness. But the bad side of this one is yung repeat purchase. Kasi nga, so, yung bibo ko nga, hindi ko malublob sa kumukulong tubig eh. It's because hindi siya para doon. But the problem is, sino ba naman yung gagamit ng phone na tinulublob mo sa kumukulong tubig? Diba? Hindi naman siya para doon eh. Hindi siya para doon. But one thing is, aside from Honor, I have this Bibo. I'm a supporter of Bibo since 2018 pa. So kaya ko gusto si Bibo, number one is sobrang user-friendly. Nung pag-Android sobrang user-friendly at the same time very accessible. Yung mga apps, mabilis din siya. So every time na merong ilalabas yung Bibo, nag-upgrade din ako. Tsaka in all fairness, malinaw kasi yung camera. Sobrang linaw. So kapag dating sa smartphone, ito na yung madalas kong ginagamit. Dati, wala pang mga artista na nagpo-promote ng Bibo. Ngayon kasi, ang promotion ng Bibo dati, kung ano lang talaga yung specs. Ano lang talaga yung usage ng phone. Wala silang special na ilulublog ko sa phone, ganyan. Eventually, nag-evolve na lang yung Bibo na ito right now. Nagagamit ko siya sa dagat, nagagamit ko siya sa swimming pool, lang hindi siya nasisira. So pwede siyang mabasa. Yun yung kagandahan naman ng Bibo. But the good thing of this is yung specs talaga. Kasi malinaw yung camera, accessible, mabilis. Pag Android phone, ito yung kino-consider ko. Hindi po ako ahente ng Bibo ha. Sample ko lang po ito kasi ito yung personal phone ko pagdating sa Android. Okay? So yun yung marketing sa akin. So the good thing about Bibo is ang ganda ng branding because the branding is kung ano lang talaga yung usage ng phone. Kaya every time na may bagong labas din yung Bibo at hindi ko na-trip yung phone ko, bumibili ako ng another brand, another model or unit ng Bibo. Pero Bibo pa din. Okay? But again, merong isang competitor at cellphone of all the cellphones na sobrang effective right now at sobrang usable right now, which is yung Apple. Ayan. Sino mga naka-iPhone, taas kamay? Ayan. So bakit nga ba sobrang effective ng Apple? Because hindi lang po siya mobile phone. Ito po, ano pong tawag sa Apple? Pag naka-Apple kayo? Smartphone, aside sa smartphone, anong tawag pag naka-Apple ka? Mayabang. Mayabang, grabe naman kayo.
Anong tawag pag anong nagiging symbol na nito? Exactly. Pag naka-iPhone ka, lifestyle and status symbol na siya. But aside from this is the branding kasi ng iPhone eh. The usage of iPhone sa pangkalahatan na hindi lang siya basta iPhone, ang dami siyang pwedeng paggamitan. So doon nag-stick naman yung Apple. Ang pinaka nila dito is branding makes people automatically choose you tomorrow. Okay, kaya every year, mapapansin nyo, anong month of the year palagi may lumalabas na iPhone? September. Bukod sa mansa rin nila, ma'am, tsaka ni sir. Lumalabas every September ang iPhone. At mind you, sa lahat ng mall sa Metro Manila, punong-puno at pumipila pa rin yung mga tao para sa iPhone. It's because hindi na lang siya phone eh. Status symbol talaga siya. So ganun yung strong branding na build ng Apple. Kasi talagang kabuuan. As in, lahat pwede mong invest na side. Yun yung niya. Kaya again, ako, in a personal, meron akong Vivo sa personal phone. Marami po kasi akong account. Pasensya na po kasi marami akong hinahandle na pages. Pakita ko na lang sa inyo. Kaya kailangan ko ng maraming account. I have other account pa. Ayan, pakita ko sa inyo. Kaya bakit Omar yung tawag sa akin ni Madam Ses. So, ayan yung aking personal account, Omar. Tapos dito sa page sa account na to, saan ko ba siya pwede ipakita? Ayan. Ayan. So, dyan nakalagay yung page ni Sir Gavin, page ni Elma, page ni Lades, page sa Kapinpin, Barley Fusion, Diana Subiri. Ayan, napakita ko na sa inyo. So ako din po yung nag-handle ng page ni Diana Subiri. So marami. This one is for personal. So dun sa iPhone naman, mas marami akong page na hinahandle. The sole reason is very accessible siya kapag business naman yung use ng phone mo. So ayan, nakikita nyo rin yan. Kay Norbin, kay Lovely, content creator, James J. Ann, sila nanonood ng New Day, New Bag. Ayan, so ako din nag-handle ng page ni Miss J. Ann. So marami yan. Si kapatid ni Tony Fowler, si Marie Fowler, so ako rin nag-handle ng page ni Marie. Mag-post tayo ngayon. Post tayo picture natin. Magyari tayo sa kanila. So yan, mas marami akong hinahandle na page sa personal, sa business account. Kaya naka-Edmar siya. So huwag na kayong magtaka. If you want to add me, i-add nyo ako sa Edmar sa video, wag dun sa Omar kasi personal ko siya. So naka-private yun. Ito buong-buo, naka-malandre yan sa social media. So yan yung purpose. Kaya din may dalawa akong phone kasi this one, andito yung mga personal usage. This one naman is for business usage. So yung iPhone is more on business for me. So iba-iba yan. Okay? So nagigets naman po yung marketing and branding. Okay, so marketing is creating a hype, branding is the reason the hype is real. So pag nag-join kayo sa network marketing or sa Ascenda, hindi ito basta hype. So meron po kami binibigay ng mga trainings and seminar, special trainings and seminar sa inyo para at least mapakita namin na hindi lang hype yung mga pangako or yung mga binibigay na trainings ng company para mas ma-develop tayo personal and professional growth ninyo. Okay. So several of the special trainings na nagawa na and you need to look forward in the future is yung first TikTok and TikTok Shop full end-to-end masterclass. So nagturo dito before yung from TikTok Shop Philippines. So tinuro yung paano kayo mag-set up ng TikTok for business. Yung second naman is the TikTok Live Selling Masterclass. Lahat po ito sa head office na ganap this one. Ito tapos na to. Ito nakaline up pa lang for this year. Nagkaroon kasi ng switch on, kaya na-move natin siya. Pero ikasama yan sa gagawin nating activity. Naka-line up for 2026. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, TikTok Live Selling Masterclass. So, meron tayong kinuha mentor, nagturo yan sa Ascenda International. May maraming umaten. Tinuruan sila paano yung tamang pag-TikTok Live or pagbibenta sa TikTok. A week after, merong isang networking company na gumawa din ito. Itago na lang natin sa pangalang GPAX International.
Okay? So yung GPAX International, nagawa din ng ganyan. Tapos same na same, kung sino yung mentor natin, yun din yung kinuha nilang mentor. Okay? So kaya ngayon, naghahanap kami ng bagong mentor for this. And then may naka-line up naman na. So ito regular natin siyang gagawin. May additional lang dito, yung pang third is yung ads, TikTok ads. So may magtuturo din for TikTok basics and TikTok ads, which is i-inform namin kayo for the schedule. Follow lang kayo dun sa ASEAN International Bulletin para sa mga special announcement. Yung third naman is transforming ideas into must-watch content CapCut Masterclass. Ayan. So meron magtuturo sa inyo ng expert pagdating sa CapCut. Sino gumagamit ng CapCut? Ayan. CapCut Pre or CapCut Pro. May magtuturo po sa inyo. Again, ang goal po kasi ng company, sabi ko ni Ma'am OJ kanina, our goal is to develop parang katulad ni Lades. Mas maraming new breed of content creator sa Ascendra or sa networking company, the better for you also and for the company. Kasi content wars nga po tayo. Hindi pwedeng mukha lang ni Lades lagi nakikita. Dapat meron din kayo. I do suggest din dito sa branch ninyo, meron kayong parang si Lades na resident content creator. Kasi sa Naga, meron sila eh. Nakausap ko last time. Yun yung parang nag-interview. So if ever meron ditong buo ang loob, makapalamukha na gusto maging content creator, approach nyo lang ako para maturuan ko kayo kung paano yung tamang atake. Okay? So yung fourth naman is Content Creation Masterclass. Ito yung in-offer namin sa Creative na gagawin natin dito sa Ascendra. So abangan nyo lang yung schedule. But the Content Creation Masterclass, hindi po yan kaya ng isang araw. Marami po kasi yan. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na hindi lang kayo tuturuan gumawa ng content, lahat ng aspeto ng pagnegosyo. Meron tayong trainer or mentor dyan for editing, tapos pagbubuo ng script, tapos for mental health. Kasi pag magiging content creator po kayo, dapat buong-buo po yung mental health ninyo. Hindi yung pag may nag-bash sa inyo, nang pangit mo magsalita. Bukas hindi ka na magko-content. Diba? Ayaw mo na. Hindi po ganun yun. Kailangan buo po yung loob ninyo. And yun yung mga expert na nagtuturo paano mo i-manage yung mga bashers mo. Okay? Dahil marami kayong bashers, marami kayong engagement, profit. Okay, tuturo ko sa inyo kung paano kayo kikita ng malaki sa content creation. Additional ano na lang yan. So, apart from this, meron din po tayong mentor or speaker or trainer na attorney. Bakit po may attorney? Sino makakahula? Kasi marami pong content creator na nape-persona ng grata. Okay. The reason is masyadong pakawala, masyadong ano lang, kumbaga salita lang ng salita. Hindi iniisip yung batas ng Pilipinas na pwede kang makasira ng imahe ng ibang tao, ng organizations and everything. So ang ending, kinakasuhan. Okay? So pag kinasuhan yung content creator, kinabukasan wala na upload. Ayaw na mag-upload kasi takot eh, baka makulong eh. So yung mga ganun, lahat ng aspeto, hindi lang to basta gagawa kayo ng content, mag-edit kayo, mag-upload kayo, content creator na kayo. Hindi po siya ganun. Buong aspeto po yan. Meron din po dito, financial advisor. Hindi po yung nag-offer ng ano lang yung mga kung ano lang. Financial advisor is tuturuan yung mga content creator paano ma-manage yung finances ninyo effectively. Okay? Kasi marami pong content creator, kikita ngayon, next year, baon na ulit sa utang. So yung mga ganon. Kaya tinuturuan namin sila sa lahat ng aspeto. So sino pong excited na maka-attend ng mga ganito? So marami pa po yan. And please, if ever meron din kayong mga trainings na tingin nyo effective for you or kailangan ninyo sa growth ninyo sa company, personal and professional, let us know also para ma-propose ko sa founders kung ano ba yung support or training na kailangan nyo pa. Okay? So para hindi lang ito yung mga experience na marami pa po yan. And again, ito yung pangako ng mga founders na hindi sila basta yung magtuturo, kundi kumukuha tayo ng mga expert sa kanya-kanyang field na yun yung magtuturo ng mga ganito. Wala pong ganyan sa ibang networking company. Tayo lang po yan. Ginagaya na nga ng iba eh. Stress na kami. So kailangan na namin mag-develop ulit ng kakaiba. And by the way, this is free ha. Wala po itong bayad ha. Baka akala nyo may bayad po ito. So this is free. Part to ng benefits na makukuha ninyo kapag member po kayo ng Ascendra. Ang requirement na lang po namin sa inyo is yung time and commitment ninyo. Saka attendance. Mahirap mag-attend nyo pag absent kayo. Okay.
Ayan. So ngayon po, meron din akong papakita sa inyo. One of the investments na ginagawa ng company right now is about AI. Ano po yung AI? Ascenda International. So, yan, future AI. So, Ascenda International, AI tayo. So, technically, AI din yung ginagamit nating advance for the business. Kaya mapapansin nyo, meron kaming mga contents right now na lumilipad si CSO, pinapasakay namin sa carpet si ano, yun. Part yun. And also yung mga products, napanood nyo na yung... Oo, nagsasalita si Best Barley, okay? Because kailangan natin mag-adapt sa AI. Kailangan natin mag-adapt sa AI through contents and through the system also. So tayo lang ang company na merong AI. At the same time, ini-integrate na rin namin sa content. So this one, pakita ko lang sa inyo. This one I attended last year kay Penjun. Search nyo lang si Penjun kung sino siya. So isa siya sa mga nagturo ng AI kung paano ma-integrate. That's the reason yun naman. I attended this one. Makalang tuition dyan sa isang session is 24,000 plus. So I attended this one. Kung ano yung natutunan ko naman kay Penjun and the rest of other events na ina-attendan ko, yun naman yung ina-apply natin sa Ascendra. So kayo din, you can integrate AI para mas maganda yung marketing and branding na magagawa ninyo for contents natin sa digital and social media. So marami pa yan. Actually, hindi ko kasi pwedeng sabihin eh. Pamawalan ako ng trabaho, di ba? But maraming future kayo look forward for this. Technically, unti-unti lang. Kasi before namin ituro yung AI, kailangan din mo nang maintindihan yung basics of social media. So, one of the basics ng social media is, ito yung napapansin ko sa mga distributor. Sino dito yung may, ano yung apat na platform ng social media muna? Sige, ano yung number one platform ng social media? Facebook. Ano yung number two? TikTok. Ano talaga? Number two? Sige, TikTok muna, TikTok. Friendster. Number three. MySpace. Number four. Hygiene. Okay. So, UGs. merong sa Philippines na tayo, huwag ng international muna. Sa Philippines, these are the very active social media platforms. Number one, Facebook. Ito lang yung ranking based on your suggestions sa TikTok, IG, tsaka YouTube. Okay. But merong ranking dyan na pinakamaraming gumagamit sa Pilipinas. Okay. So may specific ranking yan. So tama yung number one. Sa FB kasi, 96.4 yung login rate yan sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, nag-i-invest yung mga users ng Facebook ng 8 hours pataas yung gumagamit yan. Yung second dyan, actually, hindi naman siya social media platform, pero isingit na lang natin. Ano to? Messenger. Yung Messenger naman is another, ano lang yan, what call this, plugin sa Facebook na ginagamit natin for communications. Okay? Pero merong second, tawag dito, social media platform na pangalawa sa ranking na maraming gumagamit. So ano yun? Sino sabi yung TikTok? Sabi nyo kanina, TikTok na wala na nagpasa. Sino yung second na ranking ng social media? TikTok. Sino sabi TikTok? Si IG. Si YouTube. Okay. Ang second na ranking natin, number one is second is Instagram. Bakit IG yung second na maraming gumagamit? Ano ba? Sira-bira mo kami. Lifestyle, ano pa? Sa Well, US, yes. puro X. Bakit IG yung pinakamaraming gumagamit? Yes, nakalink kasi siya sa Facebook. This one is under Threads. Kaya po pwede kayo mag-cross-post from Facebook to IG and IG to Facebook. Kaya po siya yung second. Yung third, sinasabi TikTok. YouTube. Dalawa na lang yun, no? TikTok. Yung pang-apat naman is
Pangatlo yung TikTok, kasi sa lahat ng social media platforms na yan, si TikTok lang ang nag-iisang shoptertainment. Familiar po kayo sa shoptertainment? Okay, habang ini-entertain po kayo ng platform, pwede kayong mag-shopping. Okay, dahil meron po silang Yellow basket. yellow basket na ginagamit ng mga affiliates para galing talaga. Very good. So sa lahat ng social media platforms na yan, si TikTok ang shoptertainment wherein meron naka-plug in na yellow basket na ginagamit ng mga UGCs and affiliates for them to earn by promoting different products, either owned nila or sa ibang brands or business. Pero, the good side about TikTok po pala kasi meron siyang ano meron sa TikTok? Anong lifestyle? Leads. Ano? Nandun sa ano natin kanina. Meron siyang live selling. Compared to Facebook, ang pag nag-live selling ka kasi sa Facebook, screenshot nyo po, screenshot. Tapos mano-mano, 1, 2, 3, screenshot. Ayan. Hassle, di ba? So mano-mano yun. Even the business owners, ang hirap mag-handle ng live selling sa TikTok kasi kailangan yung screenshot isa-isa. Kasi entertain nyo siya isa-isa. So yan din, pag sobrang dami ng message na spam na po siya. Nagkakaroon siya ng violation. So compared to TikTok, kapag nag-live selling ka, diretso check out ka na agad. Tapos automatic shipping na yon. Dito magmamanual ka pa, punta ka pa LBC, punta ka pa ng ano. So ang hassle niya. And sa IG, wala namang ganun. So automatic Facebook lang. So meron naman sa YT, sa YouTube, the benefits naman ng YouTube, usually ang gumagamit na lang nito, mga media and entertainment, mga news agencies. Kasi wala na pong masyadong nanonood ng TV. Alam niyo po ba bakit wala na masyadong nanonood ng TV? Exactly. Dati, naalala niyo po nagsara yung ABS-CBN? Nung nagsara po yung ABS-CBN, anong sabi ng mga netizens? Saan nalilipat yung mga tao? Sa GMA. Unfortunately, after a year, lugi yung GMA. The sole reason is hindi naman lumipat sa GMA yung nasa ABS-CBN. Lumipat sila sa Facebook. social media platforms. Kaya po yung mga Showtime, nasa Facebook na, nasa YouTube na. Andito na po lahat. So hindi sila lumilipat ng channel, lumilipat po sila ng platform. Okay, you need to maximize the social media platform. So bibigyan ko kayo ng technique. Kasi tinuturo ko po ito sa mga business owners. Di ba nabanggit ko kanina sa unang page ng pagpapakilala ko, I'm also an influencer marketing consultant sa mga negosyante sa Innovative Business Academy. So meron doon na isang platform sa social media na very effective sa influencer marketing. Na pag yun yung ginamit nila, mataas yung kanilang sige, bukod sa engagement. Kailangan natin ito sa business. Letter C, nagsisimula. Customer, ano pa, bukod sa customer. Conversion. Everything na lalagyan nyo ng marketing and branding, our goal is conversion. So in a business side, sa influencer marketing side, merong isang social media platform na sobrang effective na ginagamit ng mga business owners kapag magpo-promote sila or magbibenta sila ng product. Anong platform yun sa apat? TikTok. Ano talaga? Iba-iba eh. Sino muna yung Facebook muna? Sino yung Facebook? Taas kamay. Effective na ginagamit for influencer marketing na. Facebook. Sa Instagram. Ako wala. Ay, si Sir. Sa TikTok. Dami na TikTok ah. YouTube. Ma'am, YouTube. Kita ko tumakas ka, tapos so, sino makakahula ng tamang sagot? Gano'n ka kasigurado na TikTok? Facebook. Rate mo 1 to 10. Conversion. 9. So, sa inyo ko lang ituturo, tsaka sa Naga pala, naituro ko na. Sa business side, sa Business Academy,
ginagamit ng mga business owners ang IG for massive conversion through influencer marketing. Bakit? Sa Facebook po, madaling magpadami ng followers. Lalo naman sa TikTok. Sobrang bilis ang padami ng followers. Sumayaw ka lang dyan ng nung hawak ko yung brief, ay yung beat. Bukas marami ka ng followers. Sa YT, ang hirap magpadami ng followers. It's because, bakit mahirap magpadami ng followers sa YT? Bakit? Ano yung L? Sabi. Long form videos. Kaya mahirap magpadami ng followers sa YT kasi long form videos yan. Although, na-engage kasi si YT sa Facebook. Si Facebook kasi naglagay na, dati puro long form videos lang. Kasi po, merong in-stream ads before, monetization po ito, tool ng Facebook. So dati meron siyang long form videos wherein pwede kang kumita ng dollars. Okay, ngayon po, nagkaroon ng Facebook ng short form. Yung Reels. Okay. The good side of Reels is pwede ka namang kumita ng CMP. Alam mo po yung CMP? Content Monetization Program. Okay. Sa Reels, magdidilig lang po yung kita mo, kikita ka na ng dollars. That's the power ng short form na Reels. Okay? So si YouTube kasi long form videos. Kaya lang, nung kasagsagan ng, hanggang ngayon naman, kasagsagan ng TikTok, nakuha ng TikTok yung massive attentions ng mga bagets and even ng mga oldies, ng mga adults na. Because, short form videos. Kaya lang nainggit niya si Facebook, so gumawa siya ng Reels. Siyempre, hindi papatalo si YouTube, gumawa din siya ng shorts. Sa IG pants. So, ang hirap magpadami sa YouTube. The problem is, majority long form videos kasi ito. Kaya mga, mga tawag dito, mga organizations or mga media, news channel, yun na talaga yung madalas gumagamit nito. Bihira lang yung kumikita ng malaki sa shorts ng YouTube kasi nandito talaga. Tapos nainggit pa si YouTube last year kasi merong yellow basket si TikTok, nagkaroon din siya ng nagkaroon siya ng ano ni YTS? YouTube Shopping. Wherein, pag nag-upload ka ng red basket, aray ko. Anyway, so pag nag-upload ka ng long form videos, automatic pwede ka mag-link ng shop mo. Ang direct, ano lang yan, Shopee. So wala namang shop sa sa YouTube eh. So saan siya pupunta? Shopee. Sa kalaban ng TikTok. Ayan. So yun yung anuhan nila. Pero anyway, balik tayo ulit. Bakit nga ba effective mag-market sa Instagram, especially for business? Pansin nyo si Heart Evangelista. Heart Evangelista na lang sample. Hindi siya masyadong nag-upload sa Facebook, lalo naman sa TikTok, bihira, at lalo naman sa YT. Saan siya madalas nag-upload? IG. Bakit sa IG siya nag-upload? Trip niya lang, gano'n. Bakit sa IG siya nag-upload? Bukod sa conversion, anong meron sa IG? Bukod sa global? Status symbol. Bukod sa status symbol, malapit na doon. Anong meron sa IG na wala sa ibang brand? Ano sa ibang platform? Pay-in. Malapit na yung tama mo Nasa IG po kasi ang paying users. Pansin nyo, pag nag-upload sa IG, anong madalas makikita nyo sa IG na hindi nyo nakikita sa ibang social media platform? Lahat ng flex ng Nepo Babies nandito. Lahat ng travel ng mga business owners nandito. Lahat ng anything na ina-acquire ng mga bago ng mga gusto nang umaangat ang status symbol nila sa IG. So, yung iba, madalas nagpo-focus kayo dito. Yan, sa Facebook. Nakalimutan nyo na kung gusto nyo ng mga level na may pera, na customers, andito po ang market. Kasi andito po yung mga negosyante, yung mga gusto ng tahimik na buhay,
na magpapanggap na mayaman. Nandito po yan sama-sama mga Nepo babies, nagtatago sa DAPA. Nandito po yan lahat. That's the reason mga business owners po, mas binabayaran ng malaki yung mga influencers na marami yung followers sa IG. Kaya po mahal ang bayad mahal ang rate ng ating mga lista for stories lang. Bigyan ko kayo ng sample. Ay, huwag na lang pala. Babagin sana ako na. Sige, bibigyan ko kayo ng sample. Hindi ko lang nababanggitin yung brand. So merong isang tawag dito. Hindi naman ito makakalabas, no? Sa atin lang. Merong isang brand ng skincare na aggressive siyang kumuha ng mga influencers, content creator. Tapos, pag malakas yung isang influencer, kinukuha niya na for long-term brand ambassadorship. Merong isang sikat na content creator, hindi na siya madalas nagbablog eh. Artista pero sa mga content creator din. Hindi siya madalas nagbablog. Pero lagi siyang kinukuha as brand ambassador ng particular skincare brand. The sole reason is, may naghiwalay na dalawang sikat na artista way back before na siya yung naging dahilan. Huwag din ang pangalanan. May dalawang sikat na couple na naghiwalay, tapos iniisip ng mga tao na siya daw yung dahilan. Siya yung parang third party, ganyan. So yung mga tao, nag-aabang ng kanyang, pag may issue ang artista, anong lumalabas? Anong lumalabas? Kapag official statement. So nag-aabang yung mga tao, lahat ng marites sa Pilipinas, nag-aabang sa Instagram ng particular na artista na to. Para maglabas siya ng official statement. Kasi hiwalay niya huwag mo na sabihin yung pangalan, kayo naman, hiwalay na itong dalawa eh. So, syempre, kinoconnect siya doon sa particular artista na yun. So ngayon, yung mga tao, nag-aantay ng official statement dito artista na to. Pero mind you, nung time na kasagsagan ng issue na yan, pag bumunta kayo, kung magto-throwback lang sa alang before, at nakita niyo yung IG stories ng artista na yan, makikita niyo kung ano yung post niya. Ano yung post niya nung kasagsagan na yan? Pinangalanan po talaga. Yung post niya lang naman po is yung sunscreen ng particular beauty brand na yun. Wala siyang iba, halos araw-araw, brand promotions yung ginagawa niya. So that's the power of marketing and branding. Kapag marunong kayong pumili ng tamang ambassador at tamang platform, gagamitin ng artista or ng particular influencer ngayon yung opportunity to market that particular product dun sa issue na yun. Kaya nga, hindi pa natatapos yung kontrata nito ni Madam. In-extend na siya for another couple of years. At paulit-ulit, hindi pa natatapos yung kontrata niya, ina-extend na siya. Primarily, ang inaabangan ng mga tao kapag may issue sa Pilipinas, sa Instagram. So, kaya huwag kayo mag-focus lang sa Facebook. Kasi kung gusto nyo ng paying clients, nandito po sila nagtatago. Nagpiplex ng travel nila, nagpiplex ng bagong bag nila, new day, new bag. So, andito po lahat. Lahat ng may mga pera nandito. If you want to target executive marketing ads niya ng IG, marami kayong makukuha dyan. So, yun yung potential na social media platforms. Okay? So, anyway, itong platform naman na to ang nag-offer ng monetizations. This one also. So, kapag meron pala kayong minementary na, if you want to be consistent naman for social media relevance, we do recommend na araw-araw po kayo may postings. Parang social media ng company, ng Ascenda. Wala pong araw na wala kami upload. Bakit po? Kasi halimbawa, Monday, mag-upload kayo ng sabihin natin 3 p.m. So tumaas yung reach and engagement ng algorithm ninyo sa page. Pag tatanungin po pala ako, just in case may question kayo, ano po bang better gamitin for business promotion? Personal Facebook account na naka-professional mode or business page? Business page po. Huwag po yung personal account. Kasi magkaiba po yung algorithm ng personal sa business page. So better kung gusto niyo mag-market, business page po, hindi personal. Okay, kahit naka-professional mode siya. So pag nag-post kayo ng 3 p.m., kasi ganado kayo ngayon eh.
Okay? So magpo-post kayo 3 p.m., motivated kayo, turbong-turbo kayo, so automatic yan. Kaya lang, kinabukasan, medyo wala kayo sa mood, di kayo nag-post. Tapos Wednesday, wala pa rin kayo sa mood, di kayo nag-post. Tapos Thursday, di naman kayo nag-post, tinatamad kayo. Kaya lang, pagdating ng Friday, turbo na naman kayo. So hulaan nyo kung gaano kalalim yung hahabulin ng algorithm. From this one, Tuesday, tinamad ka, Wednesday, tinamad ka, Thursday, tinamad ka, Friday, medyo ano ka na, ganyan kataas. So if you want to be consistent with your social media algorithm, at least araw-araw po kayo may upload. Pwede pong picture, pwede pong reels. Kapag videos, reels lang po. I don't recommend na magbablog kayo na parang katulad nyo kay Sir Kevin. Kasi hindi po yan magko-consume ng viewers. Kailangan nyo po muna ng relevance sa social media. Kasi yun yung madalas na burn out yung mga content creator. Especially mga aspiring content creator. Nagka-lifestyle vlog na po sila agad. 3 minutes agad, ganyan. Tapos kinabukasan, mabiburn out sila kasi tatlo lang yung nag-like. Kamag-anak niya pa. So ganun din yung mararamdaman ninyo for sure. Ayaw natin na maubos yung resources ninyo, yung emotions niyo towards doon sa reaction sa makukuha niyo sa social media. Pag gagawa po kayo ng content, I do recommend po na reels lang. Tapos yung reels niyo po, 30 to 60 seconds. Huwag po muna kayo magla-lifestyle vlog. A day in my life with ganito. Huwag po muna kayo magagawin. Hindi po kayo content creator pa. There's a certain level kung kailan nyo pwedeng pahabain yung engagement niyo. Okay? Or yung videos niyo for future engagement. Yan, 30 to 60 seconds lang. Yan lang po yung gagawin. Okay? So, nasusundan naman po, malinaw? Yes. Ano pong tagline ng Ascendra? Ang partner mo sapat kasi Isa pa? ang partner mo sapat kasi So actually, yun na. Yun na yung first, ano natin, may second pa tayo which is for the products naman. So any questions muna? Baka may mga tanong kayo. Kasi bukas may bayad na yan. Baka may tanong kayo sa social media. Yes, Sir Julius. How about those Facebook account ko kasi natin sa Instagram? Okay lang po yun. Or will my post be different from where FB and IG? Okay. Facebook account to, sir, no? Ako. Yung Facebook account nyo is ginagamit na rin for business. Or I have a business. I also have a personal. Okay. Pag personal sa IG, sir, okay lang naman. Na nakalink, walang problema. But if you want na business yung IG, tapos business page, okay lang din naman po. Pwede kayo na mamili kung ano yung pwede nyo i-connect. But for business side naman, we do recommend na Facebook page yung gamitin ninyo. Kasi iba yung algorithm niya compared to personal. Ayan. So, yung dinidiscuss ko po pala for posting, especially this one is for Facebook. Sa Facebook po, ang pinaka-best time to upload, 12 noon, 3 p.m., 5 p.m., tapos 6 p.m. onwards. Kaya mapapansin nyo, for example, si Sir Gibin, every 6 p.m. siya walang palya, araw-araw. Yun na yung nakaset na algorithm niya. Araw-araw yun, consistent. 365 days, 6 p.m. siya nag-upload. Yun na yung pinaka-prime time niya. Tapos usually, 3 p.m. or 2 p.m., meron naman siyang, bago yung prime time, meron siyang photo or may video pa siya. So consistently, if you want na set na yung iyong algorithm, usually 6 p.m. Parang sa Ascendra, mapapansin nyo, nag-upload kami 3 p.m., minsan 6 p.m., minsan 7, minsan 9. So meron kami specific time para makuha namin yung momentum ng algorithm. Pero pag magti-TikTok naman kayo, iba naman po ang requirements for TikTok. Sa TikTok po, the more na marami kayong reels, the better. Kahit mag-upload kayo dyan ng 12. Kahit mag-upload kayo dyan ng 12 na shorts. Sa TikTok, walang problema. Kahit araw-araw, anytime you want. Kasi yung TikTok algorithm naman po, the more na marami kayong content, the better. Pag-ugulat na lang kayo, may mga dalawa, isa dyan magti-trending. Tapos gagamitan nyo pa ng trending music. So yun yung power naman ng platform. Iba-iba yan. Iba-iba. But for business, ito lang yung better na gamitin nyo, Facebook, tapos IG, you want to target yung mga high-paying clients. And kapag product-based naman or product selling, TikTok. Sa TikTok po kasi, mas majority gumagamit mga
18 to 24 years old. Ayan. Yes, mga bagets. Kaya nga mabilis dumami yung mabilis dumami yung followers ng TikTok compared to other platform. Kasi dyan yung mga bagets. Puro bagets na yan. So pwede nyo i-tap yan for brand awareness or for selling. Kasi kung pwede kayo mag-live selling dyan, tsaka mag-yellow basket. So any question po? Pag wala ng question, move tayo sa second. Yung digital ascent naman natin is for for products naman ng Ascenda. So sino yung mga nakatingin na? Mga products. Ano paborito yung product ng Ascenda? Barley glue. Barley fusion. Yung barley glue. Sino yung Omega Live? Omega Live. Sino yung Barley Fusion? Sino yung Best Barley? Lahat naman actually powerful. Pero ako like personal intake ko, Barley Fusion. Masarap kasi yung pagkakatimpla niya. Tapos pag may oat milk naman yung Best Barley, sobrang solid din. Nakita ko lang yun sa isang distributor. Ginamit ko din siya. So ayun, ginagawa ko na siya. So anyway, this time naman, I'll be teaching you or training you naman about dun sa products. Kasi meron pong campaign na ginawa ang company, ang Ascenda International, na at least kailangan namin i-discuss for you, thank you bro, for you to be able to maximize it also. Ayan. So ang goal natin for Digital Ascent 2 is training products into profits. So hundreds to 1,000 voices, ibig sabihin the more na maraming promoters, contents, or promotions, the better for a specific one brand for us to dominate the market. For example po, sa Best Barley, basically, nag-launch tayo ng Best Barley mga parang around July or to August na nga po ata yun. Medyo late na after the soft launching. Pero before Best Barley, ano po yung barley makikita ninyo sa social media platform? Salveo. Ay Amazing Organic Barley. Ano pa po? Sante Barley. Okay. So before pa tayo pumasok sa market, meron ng ilang taon na to? 8 years? Ilang taon na itong Sante Barley? Gusto mo 10 years, no? Tapos yung IM, nasa 8 years ata. So ngayon, the Ascenda International, nag-soft launch tayo ng June 2025. Tapos, as of the moment, ilang buwan na tayo? 8 months. 9 months. 9 months. So, the problem right now, nung na-launch natin yung product, especially last year, is paano tayo makikipag-compete with other barley products. Kasi ang dami nang lumalabas na barley, may barley gummy pa nga eh. Barley gummies pa nga. So paano makikipag-compete yung mga distributors selling the product kung ang competitor brand mo is 8 years na sa company versus 8, sabihin natin 8 months. 8 versus 8 months plus Sante Barley with sa mga 10 years. Paano makikipag-compete yung company dyan? Same with IM na meron na siyang 8 years din. So paano tayo makikipag-compete dyan? Paano mapapadali ng mga distributors yung brand awareness ng products and promotion sa mga product kung time pa lang na nakalatag na yung mga product na yan sa social media punong-puno na. So that's one of our problem before. Nung nag-check kami ng Best Barley, awa ni Lord, may 3 content. Distributor, so very siyempre, again, bias pa yung promotion kasi distributor. So may 3, pero pag nakita mo, especially for TikTok, kasi product promotion tayo, so TikTok tayo, maximize natin yung TikTok. So ang dami, thousands of contents yung makikita mo sa ibang competitors versus us na kakasimula pa lang. So that's the reason we decided to
make a campaign, UGC campaign or strategy campaign, para ma-elevate yung contents or yung malabanan natin yung content wars for TikTok and other social media platforms using this particular strategy for you to be able to maximize this one. Okay? Ayan. So before I start, these are the pages ng mga products ng Ascendra, tangible and intangible. So meron tayong Best Barley, Barley Fusion, Omega Life, and Ascendra Protect. So mamaya tuturuan ko din kayo ng strategy for social media platforms, paano magpapadami ng paid ng followers na organic, hindi bots. Later, di-discuss ko yan. Pa-discuss ko to dun sa Naga. Okay. So pag di pa kayo nakapollow, please, follow nyo po. Diyan namin nilalabas yung mga contents natin, static tsaka videos. So mapapansin nyo rin dyan, AI na po yung ginagamit namin for product postings, mga posters. AI yan na po yun. Nakasubscribe tayo sa mga AI, paid AI subscriptions. Yun yung ginagamit namin. Okay. So meron daw pong bago dyan, ongoing pa lang setup. Pero I think pag sinerch siya ngayon, very visible na rin. Yung Celestial Glow Soap, tsaka yung Inner Harmony, lalabas na rin dyan. But popromote na rin namin siya anytime. Kaka-add lang yun sa ating TikTok. Ayan. So anyway, our goal is kung 500 yung nagpo-post daily, at the end of the day, magiging unstoppable tayo through content wars kasi maraming brand awareness or product exposure na lumalabas sa social media para malabanan natin yung matatagal na sa industry, especially with the same product na meron tayo, yung barley. Kasi dami nang may barley sa social media, especially sa TikTok. So our goal is to get attention because kapag merong attention na nakikreate, ito yung new currency or dito tayo nagkakaroon ng pera. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, part of marketing and branding, kailangan nag-a-attract tayo, papansin tayo dapat sa social media. Kasi pag wala tayong attention sa nakukuha, walang sales na papasok, that's reality. Walang visibility, walang growth na mangyayari. Kapag wala tayong content, automatic walang authority. At ito rin yung sole reason na pansin nyo nung first, this one is outside product naman, no? Nung nag-launching po yung company, may ginawa kaming isang campaign, hindi na maximize ito, tuwan-tuwa yung mga distributors dito before. Meron kaming launch noong June to July ata siya. July na siya. June 30 kasi tayo ng soft launch. So July na siya na-publish. Nung tayo sa mga networking, naka-engage siya sa network marketing industry, wala nang question sa atin kung scam or legit yung Ascendra International. Kasi legit naman na tayo. So kaya lang, the problem is, marami tayong gustong itap ng mga new breed pagdating sa network marketing industry. So what we did, para wala nang questions sa legalities ng Ascendra, nagkaroon tayo ng PR campaign. So PR campaign. Ano nga ba yung PR campaign? We invited our friends from media, entertainment, nung nag-soft launching po tayo. Kaya after the soft launching, kung mapapansin nyo, pag nag-search po kayo ngayon sa Google, punta po kayo sa Google, tapos i-search nyo po yung Ascendra International, tapos click nyo po yung news aspect, yung portal. Ascendra International. Ayan, punta po kayo sa Ascendra International, tapos click nyo po yung news. Ayan, so makikita nyo po yan. This is the PR campaign that we did last soft launching. So na-featured tayo sa Journal News Online, Manila Standard, Village People, The Manila Times, Cinema Bravo. This is the campaign na ginawa po namin to help the distributors para ipakita sa mga new breed na gustong mag-join sa network marketing industry that we are legit. Kasi dalawa lang naman po ang reason para ma-publish ka sa article. Ano yung unang reason po? Magandang rason. Yung pangalawang rason, pangit na rason. Ibig sabihin, negativity. So we don't want na ma-publish tayo sa mga article kung negative yung masasabi about us. So what we did, we published or we invited our friends sa media, yung press, pumunta doon, nung campaign, and gumawa sila ng articles for the campaign. So yan po yung isang pwede nyong gamiting materials if meron kayong may encounter
ng mga bagong joiners sa company na baka scam yan or baka legit yan. So send nyo lang yung mga PR articles na yan kasi dalawa lang naman ang reason para ma-publish ka dyan. It's either may bad publicity about you or positive publicity about you. Okay, the good thing about us, nasa Ascenda International kayo, positive tayo lahat. Okay? Next. So this is what we did nung nag-launch kami for the product lineup or campaign naman. We catered UGC. Sino familiar po sa UGC? UGC. Familiar po kayo dyan? Yan. So, basahin mo nga, madam, UGC. What is UGC? UGC. What is UGC? User-generated content UGC is one of the most powerful tools in modern digital marketing. It turns customers, distributors, and affiliates into brand advocates, creating authentic visibility that traditional advertising cannot easily replicate. So, ito yung sinasabi ko kanina na paano tayo lalaban with other brands kung 8 months pa lang yung company versus other years na, decades na nga yung iba, na meron ng maraming testimonials and contents. So what we did is we launched a campaign with UGC. UGCs are user-generated content. Hindi po ito yung mga influencers na napapanood natin like Sir Gibin and everything. May dalawang options kasi usually ang isang business. Especially kapag bago yung brand. Ang first option yan, kukuha yan ng artista or tinatawag natin na ambassador. So, halimbawa, nag-launch si Best Barley. Pwede kong kunin si Marian Rivera para siya na yung mag-represent ng Best Barley. Okay? The problem with that option, three to 6 months, hype yung product and campaign. Matalino na po kasi ang mga users right now. Pag bago lang yung brand at kumuha ka ng sikat na ambassador, ibig sabihin yan, bayad yan. So pag bayad ng isang product promotions or ang isang tawag dito, ang isang ambassador, nawawala yung legitimacy ng product. It's because kaya na-market yan, kasi kinuha mo yan dahil binayaran mo yan. Matalino po yung mga audience right now. So meron second option, this is what we did. Ang haba ah. What we did is authentic and organic contents. Kesa magbayad tayo ng malaki sa isang ambassadors, what we did, nagbigay tayo ng mga free products for the UGC to experience. Ibig sabihin kung ano yung experience nila with the product, negative man yan or positive, wala tayong magagawa. Yun talaga yung sasabihin ng mga tawag dito, users na yan. Users or yung mga UGCs, kaakibat niyan kapag UGC ka, dalawa kasi yan eh. Kapag UGC ka, ikaw yung magta-try lang ng particular product, gagawin mo lang yung review, either positive or negative review sa isang product. Pero pag gusto mo siyang pagkakitaan, magiging affiliate ka. Ibig sabihin, you want to promote this particular product, kasi nagustuhan mo siya, kikita ka. This one is affiliate through TikTok. So kaysa magbayad ng malaki yung company for an ambassador, kasi hindi po basta-basta nakukuha ka agad ng ambassador for a certain brand. Number one, malaking pera yung susunugin mo, conversion-wise, hindi siya long-term. Unti-unti, alam ng mga tao na bayad lang yan. So walang continuity. Tsaka paano mapaputok yung isang product na wala pa siyang usage sa market? Our goal is authentic and organic usage experience. Yun yung pinaka-importante. So kaya kumuha tayo ng UGC, it's because this one is a real people, real stories, and real influence. Ibig sabihin ko, ano man yung gusto mo ba o hindi, mapakla ba or ano man, wala tayong magagawa. That's the experience eh. So ilatag mo yun. So people trust people more than companies. Despite na merong initiative yung company to market the products, magiging bias yun kasi tayo yung nagbibenta eh, marketing kayo ng company. So lahat ng positive sasabihin natin sa company. So hindi mabibuild yung tiwala, yung pinaka-trust. Kasi kaya natin binibenta yung product, kasi product natin siya. So lahat ng positive, sasabihin talaga natin. Alam mo, benta ka ng product, sasabihin mo yung negative. Hindi naman eh.
So bias yun pagdating sa market. So what we did, hayaan natin yung mga UGC may experience kung ano yung natulong or na-experience nila with the products ng Hacienda International for us to be able to use that as our tool for content promotion. Kasi we understand naman po yung mga distributors, pwede kayong gumawa ng sarili nyong testimonials for the product. Kaya lang, in a customer behavior, bias na po yan. Kasi user kayo, yung distributor kayo. So automatic, kahit tumambling kayo dyan, kasi maganda yung product, alam na yan na kayo yung nagbibenta. So malamang sasabihin nyo yung pinaka-good side. Pero iba pa rin kapag organic, encounter, and authentic yung mga contents nila. Okay? So again, ang binibuild natin dito is yung trust. Again, trust converts faster than ads. So wala pa po tayong ginagawang ads for the company. This is organic pa lang lahat. Di pa po kami nagpi-place ng ads. So lahat po ng growth ng company from June up until papunta tayo sa April, organic po yung lahat. Because our goal is to be authentic, relatable, hindi yung scripted. Okay? Mataas yung engagement, mataas yung closing rates, and also trustworthy, hindi yung parang salesperson tayo na masyadong pushy pagdating sa mga products. Okay. So we connected with 500 UGC. Okay, our goal is that 500 contents or user-generated contents will be used and maximized by the distributor. This one is the more than 12,000 plus na distributors ng company. So this campaign, ginawa po natin ito para magamit nyo yung mga promotions or yung mga contents from the UGC or product experience nila sa Hacienda International. If ever yung one postings, you can use multiple times, you can upload. It's because libre po yan para sa mga distributor. You have the usage rights of the product or the promotions. So, part na po yan ng tulong namin sa inyo na pag-market ng mga produkto. Kasi alam namin ang hirap mag-market ng product. Especially kung ito yung mga competitor mo sa market. Magbibenta ka pa lang, ubus na yun sa kanila. Hindi pa nakakabenta ng isa, nakasold out po sila. So, yun yung goal natin long term. Dito tayo sa second option. Kinuha natin yung authentic experience ng mga UGC for product promotion. So, yan. That's free brand domination. So, you can use that for free because we have the usage right. Lahat ng distributor ng Hacienda, pwedeng gamitin yung mga video promotions na yan. So, ito yung mga sample videos, brother, sample. Pa-play nitong isa. Normal daw mapagod, dalang skin, at parang walang ganang minsan. Hanggang ma-realize ko, hindi pala dapat hindi lang pahinga ang kailangan, kundi support from inside. Kaya I tried this Barley Fusion. Isang inom lang everyday can really make a difference. Importante ang iniinom mo araw-araw. Simple, kontento. Next. Hi guys, this is Ferdinand. So this is my routine. So bago talaga tayo kumain ng breakfast sa umaga. So ito talaga yung iniinom ko. Best body product. Kasi mas maganda pag wala pang naman yung siya. Kasi mas ina-absorb niya yung benefit ng produkto na to. So nakakatulong dito panatilihin sa tamang antas ang cholesterol sa dugo. Kaya naman pinoprotektahan nito ang kalusugan ng puso. Laban sa mga sakit gaya ng high blood pressure or heart attack. Kaya kung gusto mo maging healthy lagi, I recommend Best Barley product. Next, bro. First time ko mag-try ng salmon oil and honestly, I didn't expect this. Ang tingin sa siya, rich siya in... Hi guys, this is Ferdinand. First time ko mag-try ng salmon oil. First time ko mag-try ng salmon oil and honestly, I didn't expect this. Kasi okay lang, papakita ko sample. Anyway, maraming samples ng UGC. Ito lang yung mga one of the samples. That's more than, I think 800 plus na yung nakapag-upload sa mga UGCs. So product promotions, organic encounters, organic experience sila for the product. So if you want to maximize this one, pwede nyo i-upload to. Wag lang sa TikTok because they have the usage rights sa TikTok. So pwede nyo i-upload yan sa Facebook, sa IG, re-upload tsaka sa YouTube Shorts. You can maximize that. Pwede nyo gamitin sa ads because we have the usage
rights pagdating sa mga UGC. Ginawa talaga namin yan for all the distributors na gustong i-maximize yung product selling. So araw-araw, kahit araw-araw kayo mag-posting ng mga videos, walang problema. Para sa inyo talaga yan, okay? So yun lang yung goal is for you to be able to maximize yung product promotions. Iba-ibang klaseng ano po yan, contents, kung ano yung gusto ng UGC, kung paano niya ipopromote or i-explain yung experience niya with that particular products ng Ascendra. Inayahan po namin silang gawin kung ano man yung positive or negative. Bahala sila. But we are confident na positive yung product kasi nga good quality lahat yan. So far, wala pa namang negative. But meron mga suggestions kami kinukuha with them for us to improve yung mga future products pa na ilalabas ng company. Hindi ko lang pwedeng sabihin kung ano. But kung ano yung nakikita nyo right now, solid na yan pero mas marami pang bagong products na malo-launch. Hindi ko lang pwedeng sabihin talaga kaya. Pasensya na muna kayo. Baka mawalan tayo ng trabaho eh. So again, we are doing this because hindi lang kayo basta seller, hindi lang kayo product seller, mga brand ambassadors kayo. Imbis na magbayad tayo ng malaking pera, maglagay tayo dito. Lalagay na lang natin yon sa ibang aspect para mas ma-experience or mas ma-enjoy ng mga distributor like mga travel incentives and everything. Ang goal is ma-equip namin kayo to be effective brand ambassador ng company. Kaya binibigay namin lahat ng resources that you need para ma-maximize yung promotions and paggagawa ng business natin dito sa Ascendra. So kaya natin ito ginagawa is number 1, authority attracts, credibility converts, so as long as credible yung product, especially for content promotion sa social media, para at least malabanan naman natin itong other competitors. Consistency compounds, so hindi lang siya one-time campaign, so multiple campaigns yung ginagawa namin. After this, may ibang campaign na naman, ibang promotions na naman. Anything na makakatulong for the product promotion, the business promotions ng company, para magamit ng mga distributors, yun yung mga nila-line up namin sa marketing side or department ng Ascendra International. Okay. So meron 3 content formulas. Ito rin yung, hindi lang, bukod sa product, this one is for product, but I want you to try this also on your own if you want to maximize yung pagko-content sa Ascendra International. Ito yung 3 formula ng content na pwede yung ilatag kapag magagawa kayo ng mga reels or shorts. Again, yung reels natin is 30 to 60 seconds lang. Huwag po kayong gagawa ng 5 minutes, hindi po kayo mga full-time vlogger pa. Okay? So ano lang muna tayo, pahapyaw lang po. So number 1, you may try your experience, ano yung daily use ninyo, honest feedback pagdating sa products, or dito naman sa business, ano yung mga daily encounter ninyo. So kapag content po, mapapansin nyo sa company ng Ascendra, templated po tayo. Kasi po, business account tayo. So kami yung nagre-represent sa kabuuan ng marketing and branding ng Ascendra. So kailangan malinis and presentable kami. Pero sa personal branding and business branding na gagamitin ninyo, pwede kayong templated or pwedeng raw. Pag sinabing raw, kahit wala kayong template, okay lang, pero meron kayong outro. Okay? Very important na kailangan yung content na yon babalik yun sa inyo. Ibig sabihin may pagkakakilanlan. Kaya po merong template kanina, di ba yung sa Ascendra, makikita nyo, sa pinakataas may Ascendra. Okay, tapos sa pinakababa pala, pansinin nyo yung sa page natin, sa Ascendra, yung mga photos namin. Ayan, this one. For example, sa Ascend Health, automatic may letter A sa taas. So automatic, kahit i-send yan, i-save yan, may letter A naman that represents Ascendra. Tapos meron pa dito, hanapin ko lang yung... this one. So for example, ito. So makikita nyo yung sa pinakababang portion, may socials ng company. Ayan, so pwede nyo ilagay, contact number or anything. Ayan, so pwede nyo ilagay. Tapos mapapansin nyo rin sa outro, ito yung sinasabi ko kanina, if you want to maximize yung marketing, ayan, meron tayong Ascendra sa taas, either puti or orange. Tapos pagdating, ito yung pinaka-branding ng company pagdating sa outro. Ayan, papansin nyo? So sa lahat ng dulo, lagi kaming may ganyan. That's part of the
the branding and marketing. Pero may another option kayo, kung ayaw nyo ng ganon, mas effective. Saglit, pakita ko lang. Tinuro ko to sa yan. So pagdating dun sa outro, pwede kayo maglagay ng logo or contact number or email address para at least alam ng prospects niyo kung saan kayo babalikan or kukontakin. Kasi there are some tawag dito, prospects na ayaw ng message, gusto text or gusto email. So at least lahat, i-own nyo yun. So pwedeng outro nyo ganito or pwedeng yung katulad na ginagawa namin sa Ascendra. Okay? So tapos meron naman, may mga options tayo na pwedeng may call to action. Yung tipong message me kapag interesado kayo sa business, ganyan. So ito yung mga samples na pwede. Pag magko-content po kayo na personal level, mas authentic, mas better. Huwag yung masyadong maraming edits. Mas okay po yun, nagkikwento lang kayo, nag-interview kayo, ano experience nyo rito, tapos 32 seconds lang. Huwag masyadong, what you call this, yung hard selling. Mas gusto ng mga tao yung organic encounter. Yun yung pinakamaganda doon. Okay? So transformation, before and after results. So kaya mapapansin nyo, this one example natin dito yung sa Freedom Friday. Meron kaming campaign before, yung kailangan namin palitan yon kasi yung isang networking company, ginaya din yun, nag-interview din ng mga maliliit na cheque. Meron kaming campaign before, yung Celebrating Small Wins. Yung Celebrating Small Wins, dati kasi sa mga network marketing companies, ang pinipicture lang palagi, baka kumikita ng malaki. Hindi nila pinipicture yung mga distributors na nagsisimula pa lang. So sa office, may mga ini-interview kami, kumita ng 1,000 pesos, 4,000 pesos. Yun yung celebrating small wins namin. Tapos after that, after first check niya, gano'n, second check niya, mas malaki na compared sa first check, yun yung before and after. So ini-interview namin ng dalawang pacing para makita yung story. Kaya lang, kailangan namin siyang tanggalin or palitan, it's because may ibang competitor na gumagaya. So mag-iisip na naman kami ulit. So same yun, pinipicture namin yung result. So para makita nyo lang yung cycle kung saan namin, hindi kami nagpapaulit-ulit ng content. Kailangan namin siyang ibahin palagi. Education, benefits, who it is. So para makikita nyo yung sa education side, pansin nyo ngayon, may portion, may tinatawag kaming Realcast. Meron kasi podcast, di ba? So meron Realcast naman. Yung Realcast campaign namin is this one. Ayan. So ito yung Realcast campaign naman namin. Okay. Para kaming bumalik sa umpisa. It's because grand launching eh. So this is the first month. So the first month na, so technically para tayo nagsisimula ulit. So kailangan namin ipakita ulit bakit nabuo yung Ascendra, bakit na-build yung ganitong system, ano yung community na nasa loob. So ito po, ang Realcast first week campaign namin is mga founder. So after this, may mga founding partners kaming interviewin. Ayan. So after ng founding partners, may ordinary members kaming interviewin. Tapos merong persona member kaming interviewin. Ibig sabihin ng persona member is merong estudyante, merong mami, merong OFW. So para iba-iba yung atake ng content. Hindi kami puro founders lang, puro founding partners. Kailangan iba-iba. Lahat ng exposure pwede. Kaya pag nasa head office kayo, pwede kayo mag-approach sa atin, sir, pwede ba ako ma-feature sa content? So automatic alam na namin kung saan namin kayo pwedeng ilagay. Kami na rin yung magsasuggest kung saan, ano yung flow ng content. So pag gusto nyo ma-expose, para magamit nyo rin sa marketing. Huwag kayo mahiyang mag-approach sa team, yan pala leads. So yan, education, benefits. So parang ganyan yung cycle ng mga contents na ginagawa namin that you can duplicate also. Hindi lang sa product promotion, but sa buong business at ng Ascendra International. So ginagawa namin to is number 1, to create awareness. Para hindi na rin mahirap sa inyo pag nag-offer kayo ng business, ano nga ba yung Ascendra International? Send nyo lang, or pag nag-search sila ng Ascendra International, marami na kayong bala. Marami nang pwede silang makita about Ascendra. Okay? Again, kaya natin ito ginagawa kasi nag-build tayo ng trust. Hindi lahat ng tao may tiwala na agad sa atin. Kailangan namin i-build yung tiwala na yon para madali sa inyo yung conversion panel. Para pag nakita, legit naman pala yung company. So, pipili na lang sila kung anong package yung i-avail. So, pinapadali na namin yung sistema. Kasi ang pangit naman, pag networking company,
yung company, tas puro kotse, puro top earner, puro, alam mo yun, so hindi siya masarap sa mata kapag mag-entice sa mga prospects. Lalo't alam niyo naman sa Pilipinas, pag sinabing networking, ayaw nila mong karamihan. Masyado lang yung mga tao. Ngayon, binabalik natin siya. Paano nila magugustuhan ulit na mag-join sa isang network marketing company? Okay, lalo na sa Ascenda International. Ayan, so, if it's simple, it duplicates. So, pwede nyo i-duplicate siya. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. 32-second videos lang. The more na raw, the more na authentic, the better. At if you want to maximize yung potentials ng content niyo, araw-araw po kayo mag-upload. That's a requirement. Hindi po yan negotiable. Must po yan. Ibig sabihin, kailangan nyo talaga siyang gawin. I-copy niyo yung format across the team para down the line. Tuloy-tuloy. So this is a network marketing business. We scale what we can duplicate. So technically, pag kaya natin i-duplicate yan, you can maximize the potentials na. Pwede na kayong mag-ads, pwede na kayong anything pa. So marami pa akong pwedeng ituro, but hindi ko siya ituro for this day lang kasi para pabalikin ako ng mga founders ulit. Enjoy ko ulit ang people. So makapagturo ulit ako sa next batch or yung mga susunod na ituturo ko pang marketing strategies. And so more contents, more credibility, yun yung pinaka-importante for us. Kaya mapapansin nyo sa isang araw, araw-araw kami nag-upload, 2 to 3 yan, 2 to 4 pa kami, sa 2 to 5 yung uploads namin. Yan. More credibility, more inquiries, more enrollments, and more profits. This is the goal naman, to get profits also. And, ayan. Hindi lang tayo nag-build ng sales. Okay, our goal is hindi lang sales. We are building a digital movement. So para at least aware kayo down the line na meron kaming sinusunod na projection ng company. Dahil again, kaya nga letter A yung company natin. Okay. Tama ba yung drawing ko? So pa-rise tayo, hindi tayo pababa. So may sinusunod kaming trajectory ng marketing para nakikita namin yung data from June to June 2026. Para nakikita namin yung growth. But so far, the marketing of the company, the branding of the company consistently growing. Kasi nakikita namin, tuloy-tuloy na namin yung mga So yun, start posting today. Gamitin niyo yung stories ninyo. The more the authentic, the better. Gamitin niyo yung mga boses ninyo. Okay, mahiya. Walang pangit at walang magandang boses sa mundo ng content creation. Merong dalawang klase kayong gagawin content kapag mahihain kayo. Pwede kayong mag-faceless. Parang ginagawa minsan ni Lades. Pag pangit siya minsan, mag-voice over siya. Pag gustong ganda-ganda siya sa sarili niya, gusto niya lalabas siya sa video. May ganun siyang scenario. So, pwede niyong gawin yun. Pwedeng voice over or kayo mismo. And maximize nyo yung 500 UGC campaigns. Search nyo lang sa TikTok. Maraming lalabas na Best Barley, Barley Fusion, Omega Live. I-grab nyo lang yan, tapos i-upload nyo. You have the usage rights for that as distributor ng Ascendra, and let's dominate together. Tulungan nyo kami palakasin palalo yung company. Maraming salamat, tapos na pala. So, maraming salamat sa time. I hope na marami ako naitulong. Kapag may mga questions, concerns, don't hesitate to add me sa Edmar Estabilio na account. And, ano pa ba? So, anything that you want to add sa marketing, kasi hindi naman, although expert kami sa field, but we don't know ano pa yung mga need ninyo na support.